Biker Adventure YouTube channel. Magandang hapon mga kababayan, magandang hapon mga kagalang-galang na congressman, lalong-lalo na dito sa Quad Committee, ano? Ito na naman, may bit-bit na naman sila isang witness daw laban kay BP Sara. Itong nakakalungkot na ano talaga, no? Walang tigil itong mga ating mga congressman sa katitira sa mga Duterte. Ilang ano na matapos lang tong termino ng ating presidente, wala silang nagawang trabaho para sa bayan, wala silang nagawa para sa mga mamamayang Pilipino. Doon lang sila nakatutok paano nila talaga mabubuwal ang mga Duterte sa politika. Yun ang nakakalungkot. Maraming problema sa bayan nga dapat pag-usapan, pagtuunan ng pansin. Yung gutom ng mga Pilipino, food and shelter lang dapat ng kahit yun lang ang magawa nila. Yung ipinangako ni presidente nung siya nangampanya, murang pagkain at saka yung libreng tirahan sa mga mahihirap mga Pilipino. No, pero naiba mga kababayan, nung naupo na siya, inaabandona niya na ang mga pangako niya sa panahon ng kampanya. Kung sino-sinong binibit-bit nila doon sa kongreso para mag-witness, para nila hinahabol nila ang dating war on drugs ni dating PRRD, yung President Duterte. Ang war on drugs President Duterte, mga kababayan, ang nakinabang noon mga taong bayan, di ba? Kasi nawawala talaga ang mga adik, ang nasagasaan noon mga government official ng mga kurap, yung mga protector ng mga ng droga. Ilang PNP general, ilang general ang naparusahan noon sa panahon ni PRRD, ilang mayor ang mga protector ng droga, no? Marami. Pati nga si Laila de Lima nakulong dahil nga sa siya ang DOJ secretary pero siya protector sa sa bawal na sa illegal drug. Di ba? Tapos yun talaga ang ginagamit ng issue, parang si PRRD maharangan nilang hindi makabalik sa politika, lalong-lalo ngayong kasalukuyang Vice President kasi BP Sara. Ang issue naman nila ni BP Sara, ang ipinipilit nila ay ang confidential fund noong 2022. Ang pinag-usapan ngayon ay ang OBP budget sa sa 2025. Pero ang budget proposal ng 2025 ng OBP hindi natatalakay. Kasi pagdating sa sa committee, ang nila mga kababayan, ang pinag-uusapan agad nila itong confidential fund. Anip na yan. Tapos ito may nabitbit na naman silang witness daw nga nagpapatunay daw nga may katiwaliang ginagawa si BP Sara. Ito daw siya ay tumatanggap, itong si Yusek Mercado, tumatanggap daw galing kay BP Sara ng 50,000. Tanggap po kayo ng 50,000 at sinasabi po nitong si Assistant Secretary Sunshine Fajarda, sabi po ninyo sa kanya, itong envelope na to ay galing po from the office of Vice President Sara Duterte o galing kay BP. Because I believe that this person who will be testifying to us have this high credibility. So I have all reasons to protect my name. Tanong ko lang po, ma'am. High credibility, mga kababayan. Sa bagay, isang Yusek secretary, isang undersecretary ng DepEd, mga kababayan, si Undersecretary Mercado. Ito lang ang gusto ko iparinig sa inyo. Na tumanggap siya ng 50,000 daw buwan-buwan magaling kay BP Sara. Kapakinggan naman natin, mga kababayan, ang side ni BP Sara. Kung anong klaseng pagkatao mayroon yan si Yusek Mercado, kaya siya bumaliktad at sinisiraan si BP Sara. Ng paggawa ng GAA, ng General Appropriations Act. So, on that point, kung mawawalan ba sila ng sweldo at benepisyo, hindi. Kasi obligation yan ng government sa employees ng government. It's not the same for those
na contracts or hindi sila employees ng government. Hindi. Thank you very much po, ma'am. Okay. Next question. Bongs, magsumbon. Rappler. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing house probe. Actually, a minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope for the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike po siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Nakalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak na teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar na bansa. Sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our Undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw. Nasa HR. HR pa. Mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayaw ko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execo. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. Bago pa lang kami nun. In fact, pag-alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Nagulat ako. Kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-boss ng
away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC at isang USEC sa akin mismo. Na nagulat ako. Why? Yun pala ang katotohanan, mga kaibigan. Ito namang ating mga kagalang-galang daw, kuno nga mga congressman. Kasi gusto talaga nang sirain ang mga Duterte. Yun, binitbit nila ngayon yung si Asik Mercado, no? Pinapa-witness nila. Pero, di ba? Ayon sa sinasabi ni BP Sara, siya ang may kabalbalang ginagawa sa dapat yan kinakasuhan, hindi na yan pinag-retire, di ba? Mabait lang talaga ang Vice President kasi hindi siya kinakasuhan eh. Binigyan siya ng pagkakataong makapag-retire. Oh. Tapos ngayon, nagmamalinis siya. Siya ngayon, ang nang-witness at sinisiraan niya si BP Sara. Normal lang talaga yan mga kababayan. Yung ginagawa ngayon ng Congress, yung mga buaya sa Congress, wala silang ibang ginawa, kundi targetin talaga ang mga Duterte upang mawala sa landas nila. Gusto nilang masulo ang pamumuno sa bayan natin, no? Ang daming problema sa bayan na dapat pagtuunan ng pansin, pero dinadivert nila ang isyu patungkol sa mga Duterte. Binabaliktad nila, dinidiin na ang mga Duterte mga di ba? Masabi nating mga malulupit. Pero sa totoo lang, ang nararamdaman ng mga Pilipino ang pagbabago nung Duterte ang namumuno sa bayan. Ang daming paghihirap na ginagawa ni PRRD, mga kababayan, upang mapaganda ang ating bansa. Ngunit nakakalungkot ang pangyayari nung napalitan ng presidente, nagpalit ng administrasyon, ay siya namang panggagahasa ang ginagawa sa ating mga kababayan, sa ating kaba ng bayan. Ginagahasa ng ating presidente ngayon ang ating inang bayan, diba? Wala na silang ginagawang tama sa mga Pilipino, kundi pagpapasarap na lang. Kaliwat ka ng pagnanakaw ng mga congressman sa kaba ng bayan. Kanya-kanyang kurakot. Diba, ang iniipit nila, ang hinalungkat nila ang budget ng Vice President. Pero ang kanilang mga budget, mga kababayan, hindi sila nagbigay ng resibo, hindi sila nagbigay ng doon sa kuwa. Wala siyang report sa kuwa patungkol sa pira nga nilulustay nila. Isa pa itong napakalaking isyu, itong sa 1.2 billion nga ginagastos ng flood control nga wala naman, di ba? Ang 125 million confidential pa ng Vice President, yun ang inuulit-ulit nila kasi ginagastos daw sa loob ng 11 days. Paano daw yun release sa loob ng 11 days? Samantalang ang ginastos ng flood control nga 1.2 billion sa isang araw lang, hindi na nakakita yun. Diyan katindi ang ating mga nakikita, mga kababayan, nga pamumulitika talaga ang priority nitong administrasyon ngayon. Wala silang pakialam sa problema ng ating bayan, wala silang pakialam sa problema sa kahirapan ng mga Pilipino. Kasi ang inaatupag nila, ang pamumulitika, gusto talaga nila na i-take down ang mga Duterte. At mga kababayan, sa sunod video ko lang ipagpatuloy itong topic na to. Kasi aabot na ako, mga kababayan, sa 15 minutes. Ang hinihingi lang kasi ng ating mga 10 minutes nga lang, pero sumubra na ako, mga kababayan, 14 minutes na ako. At magandang gabi sa inyong lahat at salamat sa panonood dito sa aking video. Yung mga viewers ko sa USA, maraming salamat sa hindi nyo pag-skip ng ads. Mga kaibigan, pwede ba kung pag napunta kayo sa aking mga vlog, kung pwede wag nyo i-skip yung ads, mga kaibigan. Importante kasi yung ads. Wag nyo na lang panoorin yung video ko, yung ads na lang panoorin nyo. Kung hanggat maaari, wag nyo i-skip yung ads na lang panoorin nyo, wag na lang yung video ko. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.